na itanong dito yung information about po mga kababayan dito sa possible ICC arrest dito po kay Senator Bato de la Rosa. So ngayon pakinggan po natin etong sagot ni Attorney Claire Castro dito po sa naging interview po niya kanina. Ano po, i-play na po natin. Okay. Back to the yung mga trolls, magkakaroon ng hearing bukas ang TRICOM sa Kamara at pag-uusapan nga yung mga misinformation, malinformation, disinformation, etc. Ang sabi ng Ay, shoutout tol Chris ha. Hoy, matulog ka naman. Di pa nga ako inaantok eh. Captain Monkey D. Luffy, mega love shoutout na napakasarap ha. Ano ba, ipagpatuloy pa natin. Ilang mga nakausap ko, wag naman sanang lumaki ang inyong ulo, Yusek Claire, kayo daw ang isa sa mga ilang bright spots sa administrasyon ngayon, ha? Pero ang tanong, ayaw nga pala, bukas nga, mamaya nga pala mga kababayan, parang merong merong hearing sa Kamara about po doon sa fake news. Yung TRICOM hearing ulit. So tingnan natin kung may mako-contempt na kasi balita ko may mga mako-contempt na mga kababayan ha. Balita ko lang naman, hindi ko naman sinabi na totoo, nabalitaan ko lang naman. On social media, mukhang dihado ang administrasyon. What are your plans o kung ano man ang pinapatupad na ninyo ngayon by way of making sure na sa social media ay bumalanse man lang yung mga posts? Actually, ngayon po, nagtatrabaho po kami, hindi lamang po sa social media, pati po sa mainstream na humingi po kami ng tulong. Actually, nakikipag-usap po kami na sana maging balanced din po ang mga pahayag at sa kanila rin po, sa tulong din po ng mainstream media, ng ibang social media na masasabi nating ang kanilang advokasya ay magbigay lamang ng katotohanan. Nakikiusap din po kami sa kanila na makipagtulungan sa amin na kung nakita na po nilang fake news, sila na po ang magsabi sa kanilang mga account, sa kanilang mga report na ito ay fake news. Katulad po ng Supreme Court, ito ba? Sila na po ang nagsasabi. Oo nga no mga kababayan, napakatindi talaga niyang niyang mga taga-suporta ni Duterte, niyang mga taga-suporta ni Digong, napakatindi. Hindi man lang pinalampas mga kababayan yung Korte Suprema. Doon nga sila lagi tumatakbo kapag kakailangan nila ng tulong. Di ba? Napakatindi nga. Ang kakapal nga ng mukha ng mga yan. Alam niyo kung bakit? Kasi biruin niyo, pati yung Korte Suprema, yung Supreme Court, ginawan pa ng kwento. At sinabi pa mga kababayan na pinagpapaliwanag ata itong si PBBM patungkol dun sa 16 million votes o perma na kung saan pinagre-resign itong si PBBM sa kanyang posisyon na kalaunan sinoplak ng Korte Suprema kasi nga walang katotohanan. Fake news lang yung ipinapakalat ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte. Kita nyo, dyan yung makikita na walang utak yung mga yan. Dahil sa totoo lang, dyan yung makikita na wala talagang utak yung mga yan, nakapatong lang. Hindi ko nilalahat. Pero yung iba dyan, talagang nakapatong lang. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi kung talagang hindi lang nakapatong basta yung utak nila, saan ka ba naman nagkatala? Pati Korte Suprema, gawan mo ng fake news. Diba? So ngayon, good luck na lang. Good luck na lang mga kababayan dun sa dalawa na nagpakalat ng fake news na yon. Ano po, kasi pagkakaalam natin gagawa ng aksyon yon ng Korte Suprema yung dalawang nagpakalat na yon mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi na sila po ay nabiktima ng fake news. Mga ganun po kasi, kapag nakikita po ng taong bayan yan, natututo na sila mag-isip, itong account pala na to, naku, marami palang fake news. Sana maipahatid din po natin. Kasi ang PCO po kasi, katulad po namin, nagkakaroon po kami everyday ng press briefing, nagkakaroon din po kami ng mga live discussion. At sana po ay mapanood ito ng karamihan sa atin para po mamulat yung mata nila. Ay, naglipa na pala yung mga fake news, lalo na nung si dating Pangulong Duterte sa ICC. At alam po nila, kapag ka po pumapabor, karamihan, pag pumapabor doon sa kanila iniidolo, magmasid sila. Tingnan mo na po na. Ay, Ate Mickey Moto, mega love shoutout ha. Enjoy ka lang sa jogging mo. Kung may basihan to. Kasi karamihan po dyan, katulad po nung nakaraan, may nakita po tayong pinost. Nagalit po sa ICC President. President is in judge ng ICC, na President yata ng ICC. Wait lang, sabi dito ni Lawrence Castro, tinanggap na niya? Ayos halatang siya yung nag-tridor. Sabi ko naman po sa inyo, kapag ina-analyze nyo lang na maayos, mararamdaman nyo kung ano yung nararamdaman ko. Kasi sa totoo lang mga kababayan, bibihirang mangyari po ito. Especially sa ating bansa, na kung saan, wala pang isang linggo, wala pang 2 linggo, buhat nung naaresto yung kanyang tatay, tinanggap niya na agad. Diba, lalo na at malayo yung pinagdalhan sa kanyang tatay, tinanggap na niya agad. So ano yung meaning doon? Lalo na at may inisplok
etong si Sian Gasa na may isang anak na nakialam at pinilit na umuwi etong si dating Pangulong Duterte na naging dahilan para maaresto po siya. So ibig sabihin, baka kaya siguro tinatanggap kasi nga kapakinabangan niya lahat ng simpatsya na nakukuha nila ngayon. Ano po, dahil sa pagkakaaresto ng kanyang tatay. Oo. Na hindi siya naniniwala na may kasalanan ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Pero ang picture po, yung si Michelle Yeoh, Ah, alam niyo po yun, sa Yeah. Crazy Rich, parang yung pelikulang ganon. Oo. So, ano yun, Crazy Rich Asians, Asian something. Oo. Tapos pati si Ellie Woods, Atty. Ellie Woods. Yes, sa Legally Blonde, meron din. Legal Blonde. Oo. Hindi lang yan mga kababayan ha. Hindi lang yan. Hindi lang yan yung pinaka nakakatawang fake news ng mga ito. Wait lang, singit lang natin. May nakita ako dito, grabe. Ang dami talaga, sabi ko nga sa inyo, nakapatong lang talaga yung yung utak eh. Paano ko ba nasabing nakapatong lang yung utak mga kababayan? Wait lang, pakita ko sa inyo. Alam ko na, i-share ko dito yan. Ito mga kababayan, dito ko tawang-tawa. Ito ha. Yan. Putik, naglabas mga kababayan. Naglabas yung mga didisit ng fake news. Ito pa nga yung nag-post ng fake news na ipinakalat. President Duterte Solid Funds Group. Ayan, kung makikita nyo, nag-post. Kung titingnan nyo mga kababayan, may ipinakalat pa yung mga yan. Sabi dito, etong si Jarisin. Alam ko naman, kilala nyong lahat yan mga kababayan. Sabi dito, what the ICC did to Mr. Rodrigo Duterte was illegal. I'm willing to offer my service or services to him for free. Mga kababayan. Tapos tingnan nyo yung comment ng mga DD shit. Eto, wait lang. Tingnan yung comment Tingnan nyo yung comment, nagpapasalamat pa. Nagpapasalamat pa oh. Ano yung sabi dito? Many thanks God. Many thanks. God bless you, sir. Please help our good best president Rodrigo Duterte, mga kababayan. And then ito pa oh. Tingnan nyo yung mga comment. Lahat sila nagpapasalamat. Nagpapasalamat oh. Tingnan nyo naman mga kababayan. Please, sir, bring our PRRD back home. Please. Please, thank you so much, sir. Hindi nila alam mga kababayan, nakawawa si Digong dyan kay Jarisin. Tingnan nyo naman kung gaano mga kababayan kautu-utu yung mga taga-suporta ni Digong. Oh. Ayan oh. Tingnan nyo yung mga comment kung gaano kadami. Thank you so much, sir. God bless. Sir, your service offer well appreciated. Sabi ko nga po sa inyo, kapag hindi updated, yung mga tao, mga kababayan, malilin lang at maloloko sila. Saan ka ba naman Buti nga mga kababayan, sabi ko nga buti yung mga Marcos loyalists matatalino. Hindi katulad nitong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo yung comment ng isa, one of the best lawyers ever. Let him find the truth and it will come as amen. Tingnan nyo mga kababayan. Alam ko kilala nyo to. Si Jarisin. Ganyan katindi magpakalat mga kababayan ng fake news. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, basta lang nakapatong yung utak mga kababayan ng iba dyan. Kaya nga biruin nyo hindi nila namalayan na etong si Jarisin. Kilalang kilala to mga kababayan, lalo na no, mga yan, kayo mga nanonood, kilalang kilala nyo yan. Pumunta lang kayo sa mga website. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Balik tayo dito. So, po, di ba, sana po, marami po kasi napapaniwala, especially kung hindi napapanood itong mga pelikulang to. Oo. So, tingnan niyo po, saan po ba sila gumagawi? Saan ba yung pagiging pabor nila? Oo. Di ba? Saan sila lumilinya? So, pag mga ganun po, isipin po natin, ako, totoo. Oo. Magkakaroon po ba tayo ng usapin kasama ng ang DICT pagdating po sa pagkakaroon ng parang truth commission or pagtatayo po ng mga firewall para man lang ma-filter out natin yung mga balita at yung mga kumakalat nga pa ng mga fake news? Yes po, meron pong plano dyan at nakausap na nga rin po ni Secretary Jay ang ibang mga ahensya, pati mga po ang Facebook para po makipagtulungan po sa atin, no? Para po ma-filter itong mga fake news na. Opo, kasi Tama. sabi po ng Meta, Attorney Claire, di ba, na hindi na sila Kasi biruin nyo dapat talaga masugpo yung fake news na yan. Bakit? Kasi kahit yung si Janisin, na nananahimik mga kababayan, isinama pa nitong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte.
Di ba kayo talaga naaawa kay dating Pangulong Duterte? Hindi niya kakayanin etong si Johnny Sin. Hindi niya kakayanin kahit libre yung services, mga kababayan, mahihirapan si dating Pangulong Duterte. Kaya nga yung mga taga-suporta niya, aba ay magising naman po kayo, huwag kayo basta magpapapaniwala sa mga fake news. Kita niyo mga kababayan nyo na, ang daming naniniwala na mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at nagpapasalamat kay Johnny Sin. Eh hindi naman abogado yon. Sila magkakaroon ng fact-checking. Ilalagay na lang nila yan sa parang community reporting kung ang isang balita ay tama ba o hindi. So magiging mahirap po yan kung ganun po ang mangyayari. Paano po yung magiging atake ng gobyerno natin dito? Yun nga po, alam ko po makikipagtulungan pa rin po ang Facebook Philippines po para po makontrol natin. Yung kami po mismo sa PCO pag sinabi po natin na fake news ito, at meron din po yata silang parang machine, gadget o whatever, app na pwede rin po makita kung fake news po yung sinasabi. So, po, malaking tulong na po sa atin yun. Okay, just a few minutes more. Yusek Claire, anong balak ninyo sa March 28? Tama. Kung kay Roque pa, baka pwede. Yung serbisyo ni Johnny Sin, mga kababayan, kung kay Roque pa, di umano sabi dito sa comment sabi ni Carlo Cabizon, ayan malaki yon, baka si Roque gusto niya serbisyo ni Johnny Sin. Kung kay Harry Roque nga, baka pwede, mga kababayan, mapapataples pa yon. Ano po? Siguro po magpapapizza po ako sa aking medyo relax lang po tayo. Kasi Grabe. birthday ni Attorney Claire. former Akala ko ni Attorney President. Claire. Actually, kasi ganito, na Sir lang- Peter, Oo. Peter Arica. Sa aking live stream, sa aking YouTube channel, kapag may birthday po, kinakantahan ko po. So, kung birthday po ni dating Pangulong Duterte sa March 28, kakantahan ko po siya ng happy birthday sa aking live stream. Ayan. Alright. Ba? Happy birthday, Mr. President. Yusek Claire, ganon. Ipaparating po natin ang ating pag-awit at pagbati sa kanya. Ayan. Ayan. Oo, aasahan po namin yan, ha? Tapos magpapapizza ka, ganun. Magpapapizza ko ako dito sa office ko para happy. Okay. Last na lang. Ay, sorry. Go Sige, ahead, ako. Rica. Talo naman ako on a different topic, Attorney Claire, kay Senator Bato de la Rosa na Ah. ngayon po ay hindi pa nalalaman. Ayaw sabihin kung nasaan siya, no? Pero inaasahan po natin na baka magkaroon ng ICC arrest warrant sa kanya. Hindi po So nagtago na. Hindi nagtago na si Senator Bato. Kasi hindi na alam kung nasasan siya. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So meaning nagtago na itong si Senator Bato. Kasi hindi niya sabihin kung nasaan siya. ba siya kailangang bigyan ng parang alert ang BI, baka mamaya ay umalis din po siya ng bansa? Nagtatago na po ba talaga? Wala pa naman po siya sinasabi. Ayaw lang po niya sabihin. Pinag-iisipan pa lang. Hindi ganun na rin yun, mga kababayan. Pag ayaw niyang sabihin kung nasaan siya, ibig sabihin nagtatago na siya. Ayaw na niyang ipaalam yung location niya. Ano po, yun ang pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Wala po kasi nakakarating sa amin na ano pang official communication, kung may warrant of arrest ba siya o hindi. Wala pa Pero naman po. parang napapansin po natin, mas maaga po siya. Mas maaga po siya kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi po siya pumunta ng Hong Kong kasi nakaalam na po siya. Matuloy yata sa ere si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba dapat sinamahan niya po sa ano? Opo, ayun nga po. Ang tunay na kaibigan, dapat po hindi nang iiwan. Ayun Tama! nga. Attorney. Yun ang totoo dyan. Hindi yung kaplastikan lang yung magsasabi na handang iali yung buhay niya para kay dating Pangulong Duterte, pero ang ending, wala nga. Umaasa lang yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa pangako ni Senator Bato de la Rosa. Kasi itong si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, hanggang dun lang yung kaya niyang gawin ang mangako kay dating Pangulong Duterte na sasamahan niya sa huli at handa niyang ibigay yung buhay niya, pero ang ending, bibitawan lang pala sa ere. Napakasakit talaga, mga kababayan, ang maiwan sa ere. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Dahan-dahan daw. At sabi niya, I will sink or swim. Nagbabago na nga ang ihip ng hangin. Oo, pero I will hide muna. Oo. Kasi ang BI po, wala pa pong sagot no, sa kung paano pa po nila nalaman kung paano nakatakas si Attorney Harry Roque, si Alice Go. So baka po Ano kasi ba? makalusot Oo. na naman. Napakatindi kasi, mga kababayan, ng napakatindi ng binitawang salita ni PBBM noon. Kung matatandaan nyo yung kay Digamo case, di ba ano ba yung binitawang salita ni PBBM doon? Makakapagtago kayo pero hindi kayo makakatakas. Di ba, mga kababayan? Makakapagtago sila pero hindi sila makakatakas sa kamay ng batas. So kita nyo naman, yung mga tao, mga kababayan, na tumatakbo sa gobyerno, ibig sabihin, ang katulad nitong sina Kibuloy, katulad nitong sina Harry Roque, mga kababayan,
hindi sila makatakas. Ano po, dahil nga, tingnan nyo naman yung nangyari kay Kibuloy na aresto. Si dating Pangulong Duterte na aresto. Etong si Harry Roque baka susunod na, mga kababayan. Pero ang problema lang kay Harry Roque, naglakad na siya ng kanyang asylum doon po sa The Hague, Netherlands. Ibig sabihin, baka doon na siya maninirahan. Mga kababayan, ano po, hindi na siya babalik ng Pilipinas. Anyway, pagpatuloy pa natin. May isang makalusot na naman sa Oo, ano. dapat siguro pitikin na. Go ahead, Yusek. Sir, parang sa salita po ni Ma'am Rica, parang gustong-gusto niyo nang ipahuli. Hindi mo? Hindi mo para lang alam natin nasaan sila. Ganon. Where in the world? Yes. Kasi mamaya, ito na naman tayo, di ba? Oo. Meron na namang, asa na daw? Andun na. Nasa Persia. Kumakain na ba? Saan dumaan? Tawi-tawi? Oo, sa Ganon. Tawi-Tawi, Oo, naku, ganyan. very good. Yusek, Kasi Boss Peter, syempre hindi naman po pwedeng mag-prepare din ang pamahalaan kung wala naman tayong nakikita. So, relax lang po kasi kami. Relax lang po kami para sila naman po yung sobrang mainit ngayon eh. Alam nyo mga kababayan, di ba, kung matatandaan nyo, pagpapasko, di ba, nalabas yung mukha ng ano? Sino nga yung kumakanta mga kababayan ng kantang Pampasko? Yung kantang Pampasko na laging ginagamit na memes kapag malapit na yung Pasko. Minsan nga tinatakpan pa ng tape yung bibig. Ano po, tapos basta ini-edit yung kanyang mukha. Yan, si Marichan. Ngayon mga kababayan, iba na. Si General Torre na, yung ganon. Kapag lumalabas na yung mukha ni General Torre, nagtatakbuhan na. Yung mga may kaso, ano po, especially yung mga malalaking personality na may kasong kinakaharap. Kasi unang-una, wala na yung dalawa, tapos na. Si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte. Ang sunod na kakatukin na mga kababayan ni General Torre at kakantahan ng Miranda Rights, walang iba kung hindi si Bato. Kaya abang-abangan nyo na lang mga kababayan. Ngayon, hindi na yung Pasko muna ang inaasahan natin na mga ngaruling kay Senator Bato, kung hindi si General Torre naman. At yung kanta mga kababayan, yung Miranda Rights. Ano po? Anyway, mga kababayan, yan maliwanag naman po yung sinasabi dito ni Atty. Claire Castro na ito pong si Senator Bato de la Rosa talagang gagawin ang lahat, especially para hindi maaresto. Kasi nga, tingnan nyo namang mabuti. Etong si Senator Bato, hindi na sinasabi kung nasaan yung kanyang lokasyon. At sinabi din naman niya na bakit naman siya susuko. Bakit susuko? Ibig sabihin, wala siyang balak na isuko yung kanyang sarili at magpaaresto. Ano po, siguro, ang gagawin niya mga kababayan, naglalaro silang dalawa ni General Torre. ng tago-taguan. Yun siguro ang gagawin niya mga kababayan. Maglalaro sila ni General Torre ng tago-taguan. Mahuli, kulong. At diretso sa The Hague, Netherlands.